Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay isang action thriller movie na may pinamagatang A Walk Among the Tombstones. Sa simula ng pelikula, makikita ang isang babae na nakahiga habang nakadilat ang kanyang mga mata. Isang lalaki ang humalik sa kanyang pisngi at pagkatapos ay makikita ang iba pang lalaki na nasa kanyang tabi. May nakalagay din itong tape sa kanyang bibig habang ang luha nito ay tumulo sa kanyang pisngi. Sa New York City, taong 1991, makikilala si Detective Matt Scudder, na nasa isang kotse kasama ang kanyang partner. Makikitang pumasok ito sa isang bar kung saan ang mga pulis ay hindi na kailangang magbayad para sa kanilang mga inumin. Binigyan ng bartender si Matt ng 2 shot ng alak at 1 tasa ng kape. Maya-maya, 2 gangster ang pumasok sa loob at sinubukang kuhanin ang pera ng bartender. Nang hindi ito pumayag, binaril nila ito sa dibdib, na nagudyok kay Matt na kunin ang kanyang baril at paputukan sila. Tumakbo siya sa kalye at binaril ang isang lalaki, ang pangalawang lalaki at ang pangatlo ay nagmaneho palayo. Binaril ni Matt ang driver habang ang huling lalaki ay tumakas subalit, binaril siya ni Matt sa hita at sinundan pa niya ito pababa ng hagdan, at pagkatapos ay pinatumba niya din ito. Pagkalipas ng 8 taon, si Matt ngayon ay nakarecover na sa pag-inom ng alkohol. Sa mga sandaling iyon, siya ay nasa isang diner kasama ang isang junkie na nagngangalang Peter, na humihingi ng tulong kay Matt para sa kapatid nito. Sa una, hindi interesado si Matt, ngunit pumayag din ito sa huli. Sinundan niya si Peter palabas at sumama sa bahay ng kapatid nitong si Kenny Cristo. Alam ni Kenny ang trabaho ni Matt. Ito ay isang private investigator at inalok niya ito ng $20,000 para mahanap ang mga lalaking dumukot at pumatay sa kanyang asawa. Ngunit nalaman ni Matt na si Kenny ay isang drug trafficker kaya tumanggi siyang tulungan ito. Bumalik naman si Matt sa kanyang apartment at doon ay nakita niyang muli si Kenny na nakaupo sa labas at naghihintay sa kanya. Nakikiusap ito sa kanya at sinabi nito na ang pangalan ng kanyang asawa ay Carrie. Samantala, bumalik ang eksena at makikita ang mga oras na nakatanggap si Kenny ng tawag sa telepono mula sa mga kidnapper na humihingi ng ransom na $500,000, habang sinubukan ni Kenny na makipagtawaran sa kanila ng $400,000. Nagbanta naman ang leader ng mga kidnapper na ipapadala kay Kenny ang isa sa mga dibdib ni Carrie kung hindi siya tutupad. Pumayag naman si Kenny at dinala ang pera sa lugar na napag-usapan, at hinintay si Carrie na makabalik sa sasakyan. Lumipas ang mga oras, ngunit hindi dumating ang kanyang asawa. Pagkatapos, nakatanggap muli siya ng tawag at sinabing tingnan ang trunk ng isang lumang kotse sa Red Hope. Maraming bag ang nakalagay doon. Kinuha ni Kenny ang isa at binutis ito. Pagkatapos ay tumalsik ang dugo sa kanyang hawak. Balik sa kasalukuyan, binigay din ni Kenny ang isang tape recorder na nakuha mula sa trunk. Pinakinggan ito ni Matt pagkatapos umalis ni Kenny. Ini-record ng mga kidnapper ang ginawang pananakit kay Carrie at ang pagsigaw nito, kaya't nagkaroon ng dahilan si Matt upang mag-imbestiga. Kinabukasan, nagsiyasat si Matt sa paligid ng Red Hook upang makakuha ng lead. Lahat ng mga taong tinatanong niya ay nagsabing nakita nila ang isang van at 2 lalaki malapit sa kung saan huling nakita si Carrie. Bawat tao na tinatanong ni Matt ay nagbibigay ng iba't ibang pangalan na nakasulat sa van. Lingid sa kanyang kaalaman, ang van ay papalit-palit na ni-rare paint ng 2 lalaki upang hindi ito matukoy. Samantala, pumunta naman si Matt sa silid-aklatan upang maghanap ng mga artikulo tungkol sa mga katulad na pagpatay. Binasa niya ang 2 artikulo tungkol sa mga biktima na nagngangalang Mary Gotteskind at Leila Anderson. Sa mga sandaling yun, nakita niya sa kanyang likod ang isang batang kalye na nagngangalang TJ. Humingi si Matt ng tulong dito tungkol sa paghahanap ng iba pang artikulo sa kaso ng pagpatay. Pareho nilang nalaman na ang isang paa ni Carrie ay natagpuan sa isang dumpster ng isang florist, habang ang iba pang mga bahagi ng katawan nito na nasa bag ay natagpuan sa puntod ng isang sementeryo. Pagkatapos ng mahaba-habang pananaliksik, dinala ni Matt si TJ sa diner at pinakain ng pancake. Sa ibang eksena, pumunta si Matt sa sementeryo para kausapin ang tagapangalaga dito na si Jonas Logan. Pinaalala niya dito ang paghahanap sa isang patay na babae na nakalagay sa bag at natagpuan sa lugar na yun. Bigla namang nabalisa si Jonas nang maalala ito.
Pagkatapos, papunta si Matt sa isang apartment nang makaramdam siya ng may tao na sumusunod sa kanya. Nakita niya si TJ na sinusubukang tulungan siyang mag-imbestiga. Kinausap niya ito at pinauwi. Nang marating ang apartment, hinanap niya ang fiancé ni Leila na si Ruben. Tinanong niya ito tungkol sa huling pagkakataon na nakita niya si Leila. Ayon dito, magkikita sana sila sa isang cafe, ngunit nasaksihan niya na sinakay ito ng dalawang lalaki sa isang van. Naghinala naman si Matt na si Ruben ay isang drug trafficker base sa nakita niyang mga ebidensya sa loob ng bahay. Ilang sandali pa, sumilip si Matt sa bintana at nakita ang isang kulungan ng mga ibon sa rooftop ng gusali. Sa kabilang kalye, pumunta siya sa gusaling iyon at nakita ang isang shed sa tuktok na pag-aari ni Jonas. Pumasok siya sa loob at nakita ang isang pahina ng librong sinusulat nito, kasama ang mga larawan ni Ruben at Leila na nagtatalik. Maya-maya ay dumating si Jonas at nakita si Matt sa loob kaya't naglabas siya ng kutsilyo. Kinumbinsi naman siya ni Matt na ibaba ito. Dito ay inamin na ni Jonas na siya ang driver ng kinidnap ng dalawang lalaki si Leila. Ayon kay Jonas, hindi niya gustong makita si Leila na gumagamit ng droga kasama si Ruben, kaya nakipagsabuatan siya sa dalawang lalaki upang ilayo ito at panatilihing ligtas. Subalit, sa halip ay pinag-drive nila si Jonas sa isang lugar, kung saan nasaksihan niya ang kidnapper na sinisira ang blusa ni Leila at tinatanong kung aling dibdib ang mas gusto nito, habang hinihiwa nito ang isa. Sa takot, tumakas si Jonas. Tinanong ni Matt kung saan niya matatagpuan ang mga ito. Pinakain muna ni Jonas ang kanyang mga ibon at sinabi ang pangalang Ray bago ito tumalon mula sa bubong ng building at bumagsak sa isang kotse. Sa ibang eksena, makikita ang dalawang kidnapper na sina Ray at Albert sa kanilang bahay, na nagbabasa tungkol sa mga nakakatakot na balita. Pagkatapos ay pinuntahan nila ang isa pang drug trafficker na si Yuri Landau. Nakita din nila ang magandang 14 na taong gulang na anak ni Yuri na si Ludmila, na mas kilala bilang Lucia, na naglalakad kasama ang aso nito. Kumaway ito sa kanila nang madaanan nito ang kanilang van. Si Ray naman ay nabighani sa dalaga. Samantala, pumunta si Matt sa isang tindahan at nagtanong tungkol kay Mary Gotteskind. Ilang sandali pa ay pumunta si Matt sa isang apartment kung saan inatake siya ng may-ari at ng anak nito. Dahil sila ay paulit-ulit na inaakusahan ng pagpatay sa babae, sinabi ni Matt na siya ay isang pulis at isa sa layunin niya ang matigil ang paglaganap ng droga. Sa ibang eksena, nadatnan ni Matt si TJ sa kalye, na ng mga sandaling iyon ay may dalang baril. Tinuro ni Matt kung paano ito gamitin, at sinabi kay TJ na dapat barilin ang kanyang sarili sa ulo dahil yun lang ang maaaring mangyari kung dadalhin niya ito. Kinabukasan, sinusundan si Matt ng isang lalaking lumabas mula sa isang van na may nakasulat na East Village Plumbing Supply, katulad ng minamaneho ng mga kidnappers. Pumasok si Matt sa isang apartment at nagtago, binalot niya ng scarf ang kanyang kamao sabay silip ng lalaki sa bintana. Bago niya ito sinuntok sa mukha, nalaman ni Matt na ang lalaki ay isang agent, kasama ang mga partner nito. Isinakay nila si Matt sa isang van at ibinaba din pagkatapos na walang makuhang sagot mula sa kanya tungkol kay Mary. Pagkatapos ay pumunta si Matt sa apartment ni Peter, kung saan ay magsasabi siya na ititigil na niya ang ginagawang pag-iimbestiga, ngunit, nakita niya sa dingding ang 12 ng mga hubad na painting ni Carrie. Dahil si Peter ay umiibig dito, sinabi ni Matt na sabihin kay Kenny na ibabalik na niya ang pera nito, dahil ayaw na niyang madamay pa sa kasong yun. Samantala, habang umuulan sa daan, nakita si TJ ng dalawang gangster na pinagnakawan niya ng baril. Sinabi ni TJ dito na itinapon na niya sa ilog ang baril, kaya't binugbog siya ng mga ito. Natagpuan na lang siya ni Matt sa Bellevue Hospital. Doon, nalaman niya mula sa doktor na si TJ ay may sickle cell anemia, na nag-trigger alinman sa dalawa, sa ulan o sa ginawang pambubugbog dito. Nang magising si TJ, tinanong niya si Matt kung bakit siya tumigil sa pagiging pulis. Inihayag ni Matt na may naaksidente siyang bata sa mga nakalipas na panahon. Kung maaalala sa umpisa ng eksena, nagkaroon ng shootout, at ang isa sa mga bala ay aksidenteng tumama sa mata ng isang 7 taong gulang na batang babae, dahilan ng pagkamatay nito. Samantala, pinasok naman nila Ray at Albert ang tahanan ng Landau. Una nilang inatake ang aso nito gamit ang stun gun, bago kinuha si Lucia. Nang mabalitaan nito ni Peter, hinanap niya si Matt at dinala sa tahanan ng Landau, kung saan tumawag ang mga kidnapper at humihingi ng ransom para kay Lucia. Sumagot si Yuri at sinubukang makipagayos,
Ngunit kinuha ni Matt ang telepono at sinabi kay Ray na hindi sila makakakuha ng kahit isang sentimo kung mapapahamak si Lucia. Matapos namang mapatunayan ni Ray na ligtas ang dalaga, tinawagan ni Matt si TJ sa telepono, at inutos nito na pumunta sa kanyang bahay at kuhanin ang isang kahon at ibigay ito kay Peter. Wala namang tiwala si TJ kay Peter kaya't sumama siya dito na dala-dala ang kahon pagkatapos ay iniabot niya ito ng personal kay Matt. Sina Kenny, Peter, Yuri, TJ at Matt ay sama-samang pumunta sa sementeryo upang makipagkita sa mga kidnapper. Si Peter ay nagtatago sa likod ng mga lapida gamit ang isang rifle. Dumating ang oras na makikipagpalitan na sila. Nakita nilang duguan ang mga kamay ni Lucia. Sinabi ni Ray na nangyari ito bago itakda ang mga kondisyon. Nakabalik naman ng maayos ang dalaga sa kanyang ama, kasabay ng pagkuha ni Albert ng pera. Ilang sandali pa, napagtanto ni Albert na peke ito at sinubukan niyang sabihin agad ito kay Ray. Ngunit, inilabas na agad ni Matt ang kanyang baril at binaril si Ray ng 2 beses sa dibdib, na iligtas naman siya ng kanyang suot na bulletproof vest. Binaril naman ni Albert ang lahat at tinamaan si Peter. Habang si Matt naman ay tinamaan muli si Ray sa tagiliran, agad namang nakatakas ang dalawa gamit ang kanilang van. Habang sina Matt at Kenny ay pinuntahan si Peter na kritikal ang kondisyon. Sinubukan ni Peter na aminin ang kanyang pag-ibig para kay Carrie, ngunit ang nasabi lamang nito ay, "Mahal ko," kaya't itinuring ito ni Kenny bilang pag-amin ng pagmamahal sa kapatid, at ibinalik niya ito. Pagkatapos, pumunta si Matt sa kotse at nakita niyang wala doon si TJ. Samantala, si TJ ay sumakay sa likod ng van ng mga kidnappers, kaya't nalaman niya kung saan sila patungo. Nakuha niya ang pangalan ng kalye at ipinaalam agad ito kay Matt. Sa kanilang bahay, sinubukan ni Albert na gamutin ang tama ng bala ni Ray. Pumunta sila sa basement kung saan biglang sinakal ni Albert si Ray gamit ang isang panggarote. Bumalik siya sa taas para kumain nang bigla namang dumating sa bahay niya sina Matt, Kenny, at TJ. Tinali niya ni Matt si Albert sa isang tubo at iniwan siya kay Kenny. Pagkatapos ay pinaalis naman ni Matt si TJ sakay ng taxi, habang sa loob naman ay hinampes ni Kenny ng bote si Albert sa ulo, at bumaba para hanapin si Ray. Nang mga sandaling yun, nagawa namang pakawala ni Albert ang sarili. Nagpasya si Matt na bumalik sa loob at tapusin ang trabaho. Pagpasok sa loob, nakita niya ang madugong eksena. Nakita niyang patay na si Kenny sa ibaba, na naliligo sa sarili nitong dugo. Pagkatapos ay nadulas si Matt at nahulog sa hagdan. Muntik na siyang mapatay ni Albert gamit ang garote, ngunit lumaban si Matt. Dinukot ni Matt ang taser mula sa bulsa ni Ray at inatake si Albert sa singit at muli sa leeg. Nakuha ni Matt ang baril sa sahig at binaril si Albert sa ulo. Pagkatapos ay umuwi si Matt at nakita si TJ na natutulog sa sopa. Nakita niya ang isang drawing na ginawa ni TJ. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang superhero. Ilang sandali pa ay umupo si Matt at dahan-daang pumikit. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.